Pupunta ka ba para makipagkita sa ex-girlfriend mo? Sumigaw si Lin Xui sa harap ko. Nakaratay siya sa ospital dahil nabugbog siya. Anong kinalaman nun sa'yo? May boyfriend siya. Yung boyfriend niya ang nanakit sa kanya. Gusto ko lang siyang pagtawanan. Biglang napatigil si Lin Xui. Kumislap ang mga mata niya. Sa susunod na segundo, sumugod siya papasok sa kwarto. Sige, sandali ka lang, magme-makeup lang ako. Samahan na kita. Nakilala ko si Lin Xui isang gabi matapos akong iwan. Paglabas ko ng bar, nasukahan ko siya. Sinampal niya ako pabalik. Nasampal mo ako ng 2 beses. Ikaw ay lasing at lasing din siya. Magkakaibigan kami. Kaya naman itong babaeng may kakaibang personalidad. Malaki ang naging impresyon niya sa akin. Hindi siya katulad ng ibang babaeng maalalahanin. Hindi niya ako inalo noong malungkot ako. Sa halip, kumain siya ng hotpot sa harap ko. Noong nagpapakalasing ako, palihim niyang binigay sa akin. Isang bote ng pulang alak, baka mamatay ako sa pagkalasing. Kaya ang lungkot na matagal kong inipon. Biglang nawala. Sa paulit-ulit na pag-uusap, unti-unti kaming naging komportable ni Lin Xui. Alam niya ang nakaraan ko kay Suwan. Alam niya na iniwan ako ni Suwan dahil mahirap ako at nakipagrelasyon sa isang mayaman. Sabi niya, ginawa mo na akong kaibigan. Si Suwan, nakuha niya ang girlfriend mo. O gusto mo bang subukan kong agawin si Suwan? Gumanti tayo. Iyan ang sinabi ni Lin Xui noon. Biglang nag-freeze ang utak ko. Sa ika-6 na buwan ng pagkakakilala namin, ang dumi ay dumaloy sa aking puwit. Ninakaw mo ang puso ko. Gusto kitang kalimutan, pero parang nagpupunas lang ako ng puwit gamit ang papel. Tinitignan ko ito na para bang malinis na, pero sa totoo lang ay may maiiwan pa rin. Bigla akong napatawa. Huwag mong sabihin hindi ito nakakaaliw. Pero huwag mo nang subukang magtapat. Natatakot akong baka sampalin ako. Nagmungkahi si Leong na maging matapang ako at harangin siya sa sulok. Isang mapanuksong pambobomba. Sabi ni Leong, ang mga babae, kahit mukhang malambing, ay gusto ng medyo dominante. Sa tingin ko, mas mabuti na lang. Dahil ang huling taong gumawa nito ay nabalian ng maselang bahagi. Nasa ospital pa rin siya ngayon, nagpapagaling. Si Li Jian, na nakakita ng mga walang kwentang plano, ay puno ng pagkadismaya. Anong klaseng partner ang hinahanap mo? Mga babae lang ang nakakaabala sa bilis ng pagbunot ko ng espada. Sige na, Wuqiang at Leong, umakyat na kayo. Kausapin siya. Ngunit bigla niyang itinapon ang laptop. Basahin mo lang. Bumili ka ng 2 extra roll pagkatapos ng klase. Si Wuqiang at Leong ay lumuhod ng walang dignidad. Salamat, Ama. Mula ngayon, hindi na tayo magkapatid o magkaibigan. Tayo ay mga estranghero. Hindi tayo magkapareho. CJ. Nagkaroon ng pagtataksil. Kailangan kong mag-isip ng sarili kong paraan. Sa huli, nagpasya pa rin akong talikuran ang mga tradisyonal na paraan ng pagpapahayag. Walang bulaklak, walang baloon, walang mga hugis bituin. Nagbuhat ako ng malaking speaker at pumunta sa ilalim ng dormitoryo ni Lin Xui. Inilabas ang megaphone na matagal nang inihanda. Nang matapos ang evening study at maraming tao. Binuksan ko ang sound system at sumigaw ng buong lakas, Lin Xui. Sabihin mo sa akin, gusto mo ba ako? Alam kong matagal mo na akong gusto. Huwag mo itong itago. Dapat maging matapang ka sa pag-amin. Hindi ka nagsabi sa akin. Paano ko malalaman? Ang may-ari ng Korean restaurant, ito ba ang paraan ng pag-amin na hugis bituin? Mahal, gusto ko rin ng isa. Ang may-ari sa tabi, kasama ang mga chopstick na parang kimchi, ay nagbubunga na ng apoy. Tinitignan niya ng may pagmamalaki. Tumakbo si Lin Xui pababa, may bula pa sa kanyang ulo na hindi pa nahuhugasan. May isang tsinelas siya sa isang binti. Siguro dahil madulas, natapon siya. Ang tsinelas ay nadulas mula sa kanyang paa papunta sa binti. Kung hindi nakasarado ang balkonahe, mas malaki ang posibilidad na mahulog siya mula sa unang palapag. Tumayo siya sa harap ko at inayos ang kanyang magulong buhok. Akala ko tatanggihan niya, at kahit naghanda na ako sa ganun, tinanggap niya lang ang anino. Ang pag-amin gamit ang anino ay medyo kakaiba. Ang kalidad ng tunog ng anino ay maganda. Tinanggap ko ito. Mamaya bibigyan kita ng hotpot. Nang mag-isip ako, hindi tama ito. Yun, nag-rent ako ng sound system. Ang renta ay 300, na kalahati ng gastos ko sa pamumuhay. Ngunit kinuha na ni Lin Xui ang sound system papunta sa dormitoryo. Pagdating ko sa pintuan ng dormitoryo, pinaalis ako ng matandang babae na tagapangasiwa ng dormitoryo. Tiningnan niya ako ng masama, tama na yan. Gusto mo pa bang pumasok at magtapon ng dumi? Pagsunod sa aso hanggang sa huli, wala kang natira. Kaya't sa harap ng pagtutol ng lahat, kami ni Lin Xui ay nagkatuluyan. Pagkatapos ng graduation, nanatili ang aming pagmamahalan. At ang aking dating kasintahan na si Suwan, matapos akong iwan, ay masayang nakatira kasama si Fewer Day na si Lihao. Sa isang araw, paggising ko sa umaga, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking dating kasintahan na si Suwan. Ang kanyang boses ay puno ng paghihirap, humihikbi. Guzeng, nagsisisi na ako. Hindi mabuti si Lihao sa akin.
Hindi ako masaya. Sinaktan ka niya, tinanong ko. Mas lalo pang humihikbi si Suwan. Maaari ba tayong magsimula muli? Nagpatuloy ako sa pagtatanong, paano kanya sinaktan? Nagtaka si Suwan sandali at pagkatapos ay lumuluha na siya. Kahit sa screen, maririnig ang kanyang paghikbi. Guzeng, demonyo ka. Hindi mo ako inalala o inalo. Tinanong mo pa kung paano ako sinaktan. Ikaw hindi ka lalaki. Itinaas ko ang aking kamay. Okay, malala ba ang iyong sugat? Humihikbi si Suwan. Nagdala siya ng babae sa labas. Nagtalo kami. Binali niya ang dalawa kong tadyang. Nasa Central Hospital ako ngayon at wala akong tagapag-alaga. Maaari mo ba akong bisitahin? Namimiss talaga kita. Gusto kong bumalik tayo sa nakaraan. Nagsalita ako. Maganda yon, hindi masyadong malakas ang pag-atake. Sa susunod na segundo, agad akong binabaan ang telepono dahil nakatayo na si Lingsu sa pintuan na may ngiti sa mukha. Alam kong ito ang simula ng kanyang pag-init. Nakikipag-usap ng masaya sa dating kasintahan. Nakaranas ng karahasan sa tahanan. Ang paghahanap ng dating kasintahan para sa pagpapalitan ng damdamin ay makatwiran. May kaunting galit sa kanyang mukha at lumamig ang kanyang boses. Guzen, pupunta ka ba upang makita ang iyong dating kasintahan? Hindi mo pa siya malilimutan. Medyo nahihiya ako. Nasa ospital siya. Galit si Lingsu. Ano ang pakialam mo doon? Matagal na kayong naghiwalay at mayroon pa siyang kasintahan. Umiti ako. Napasugod siya sa ospital ng kanyang kasintahan. May katalinuhan sa boses ni Lingsu. Hindi mo kailangan pumunta. Mayroon ka bang pakialam sa kanya? Pinutol ko ang kanyang sinasabi, bahagyang tumaas ang sulok ng aking bibig. Gusto kong tumawa sa kanya. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lingsu. Talaga? Bigyan mo ako ng 10 minuto. Magmi-make-up ako at sabay tayong pupunta. Tumakbo siya papasok sa silid na parang naglalakad. Umupo siya sa harap ng dressing table at nagsimulang maglagay ng make-up. Makalipas ang kalahating oras, si Lingsu na nakasuot ng magagandang damit ay bumaba sa hagdan. Nakasuot siya ng lilang damit na malalim ang dibdib at makinis ang balat. Maganda. Hindi ko napigilang itaas ang aking hinlalaki. Mapayapang ngumiti si Lingsu. Pupunta ka upang makita ang iyong dating kasintahan. Siyempre, hindi kita mapapahiya. Bukod pa riyan, hindi rin naman pangit ang suot mo. Kung hindi nila alam, iisipin nilang ikaw ay isang modelo. Inayos ko ang kurbata sa aking dibdib at pagkatapos ay binuksan ko ang pinto ng kotse para sa kanya. Tama, dapat ba tayong magdala ng regalo kapag bibisita sa isang pasyente? Nabalitaan ko na naputol ang 3 tadyang. Nang marating namin ang komersyal na kalye sa labas ng komunidad, bumaba siya sa kotse. Tumigil ito sa harap ng isang stall ng barbecue. Guzen, gaya ng sabi mo, kung makikita mo si Suwan, mag-aaway kayo agad. Nang dumaan kami sa isang flower shop, huminto muli si Lingsu. Marami ka sigurong bulaklak na ibinigay sa kanya dati. Anong uri ng bulaklak ang gusto niya? Pumili ka. Nanginginig ang katawan ko. Mabilis kong iniling ang aking ulo. Hindi ko alam. Hindi ako nagbigay. Pumasok siya mag-isa, tumingin-tingin, at sa wakas ay pumili ng isang kumpol ng puting chrysanthemum. Nang makita ng may-ari ng tindahan ang sitwasyon, lumapit siya ng mahinahon. Kaya, Jailay, bibigyan kita ng diskwento. Nakangiti si Lingsu. Ayos lang, masaya ako. Napatulala ang may-ari ng flower shop sa lugar. Sa ospital, si Suwan ay nakabalot ng mga benda, parang isang uod. Nang makita ako, nagpakita siya ng emosyonal na ekspresyon. Ah, Zen. Alam ko, hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Oh, pagkalipas ng maraming taon, ikaw pa rin ang pinakamabuti sa akin. Si Lihaw ay isang bastos. Tumango ako at agad kong hinila si Lingsu. Kami ni Lingsu ay nandito para bisitahin ka, para tingnan ka, at nagdala rin kami ng regalo para sayo. Habang si Suwan ay labis na nagpapasalamat, napuno siya ng pagkasuklam kay Lingsu. Nagsalita si Suwan. Binilhan ako ni Azen ng mga paborito kong pagkain. Kilala niya talaga ako. Hindi ako nagsalita, bagkus ay inilapag ko sa harap niya ang lahat ng aking dala. Skewers, crayfish, beer, sigarilyo. Biglang namutla si Suwan. Azen, hindi ko pa ito makakain ngayon dahil katatapos ko lang ng operasyon. Napangiwi ako. Ano ang ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ako? Umiling si Suwan. Azen, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Talagang hindi ko pa ito makakain. Nagalit ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ang regalo na binili ko ng daan-daang yuan ay hindi niya kakainin. Hindi ba ito pagmamaliit sa akin? Lumabas si Lingsu mula sa likuran. Inabot niya ang 3 puting chrysanthemum. Suwan, narinig ko na pinutulan ka ni Lihaw ng 3 buto-buto. Binili namin ito ni Guzeng para bisitahin ka. Hindi malinaw ang narinig ko sa telepono. 2 o 3 ba ang nabali mong buto? Si Suwan, na bahagya lang namutla kanina, ay biglang namutla nang makita ang 3 puting chrysanthemum. Dalhin mo yan. Dalhin mo yan palayo. Napakakulay abo. Binigay mo sa akin.
Azen, sinadya niyang gawin ito para patayin ako. Ngunit, nagdilim ang paningin ni Suwan at siya ay nawalan ng malay. Lingsui, napapaot, umiikot ang mga mata. Anong klaseng kalokohan ito? Ang chrysanthemum ay maganda. Pwede pa itong gawing tsa. Napakabuti ko ngunit parang wala kang pakialam. Ang matanda sa katabing kama ay tumatawa ng hindi makahinga. Miss! Ang kanyang mukha ay naging mapula. Siguradong ang kanyang ugat ay nabara ng dugo mula sa pagkakabulunan. Kalmado ako. Sabi ko, malinaw na namula siya dahil nasasabik siyang makita kami. Matanda, huwag kang makialam. Matanda, kabataan, huwag kang maging masyadong mayabang. Paano naging kabataan kung hindi mayabang? Biglang tumahimik ang matanda. Pero patuloy pa rin ang pag-uga ng kanyang balikat. Hindi ko alam kung tumatawa siya o atakehin ng sakit. Si Suwan sa kama ay nagising pagkatapos ng 2 o 3 oras. Uminom siya ng isang malaking baso ng tubig at nakita si Lingsui na nakatayo pa rin sa tabi ng kama, kaya't siya ay tumingin sa akin nang may pagtatampo. Sa huli, bumaling ang kanyang tingin kay Lingsui at muling nagsalita, "Ikaw si Lingsui, di ba? Nabanggit ka ni Azen. Sabi niya magaling ka. Dati kang presidente ng Student Council." Interesado si Lingsui. "Oh, narinig mo rin ang aking katanyagan." Napansin ni Suwan. Ang babaeng ito, bakit siya may malabahay na dating? Hindi siya sumagot. Pero nagpalit ka ng topic. Alam mo ba kung anong klaseng tao si Zen? Tuwing uwian mula sa dance practice, palagi niya akong hinihinga ng tissue. Nanumbalik ang mga alaala ni Suwan. Dati, puro laro lang siya online, hindi niya binibigyan ng pansin ang partner niya. Nagkibit balikat si Lingsui. Naglalaro rin ako at tinulungan niya pa akong maging isang legendary king. Madalas niya akong isama sa paglalaro para maging astig. Ang paglalaro ay isang paraan ng paglalaan ng oras, hindi problema. Si Suwan, madalas siyang pumunta sa mga nightclub at makipagkilala sa magagandang babae. Si Chon Chon ay isang playboy. Ang ganitong lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Pinaglaruan ni Lingsui ang kanyang mga kuko. Pumunta rin ako doon. Unang beses kaming nagkakilala sa nightclub. Inalok ko siya ng inumin at nasuka siya sa akin. Tumugtog din ako ng pole dance. Tumigil saglit si Lingsui at pagkatapos ay nagsabi, kaya rin niya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Suwan. Nagpatuloy siya, madalas lumalabas uminom si Guzen. At hindi na siya umuwi sa gabi. Si Lingsui, mas matindi pa siya sa akin. Kapag nalalasing siya, palagi akong ang naghahatid sa kanya pauwi. Medyo nawalan ng kontrol si Suwan. Hinawakan niya ang benda sa kanyang leg. Sumigaw siya, madalas siyang pumunta sa mall. Hindi lang siya umiinom, hindi rin siya kumakanta. Sadyang hinahawakan niya ang mga ari-arian ng iba. Matalas na sabi ni Lingsui, mahilig din akong humawak ng mga ari-arian. Si Guzen ay nagbihis pa para sa akin. Ano naman ang problema? Mumisi ako ng 2 beses. Hindi na nagbabago ang bilang ng mga oras. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Ako ay normal. Ang mga nurse sa labas ng pinto ay nagsilip na at pawang nakatingin sa pasyente na si Suwan. Bulungan nila, narinig namin na pinagbuhul-bulugan ng babaeng ito ang kanyang asawa. Hindi man lang binayaran ng lalaki ang gastos sa gamot. Tinawagan niya ang kanyang ex-boyfriend, pero ang ex-boyfriend niya, kasama ang isang babae, ay pumunta para pagtawanan siya. Iray, napakalungkot. Habang naririnig ang mga usapan ng mga nurse, tuluyang nawalan ng kontrol si Suwan. Tinuro niya ang ilong ni Lingsui at sumigaw. Ano ang ipinagmamalaki mo? Si Guzen at ako ay magkasintahan pa rin sa laro. Mayroon kaming mahigit 10 couple skeins. Meron ka ba? Biglang kiniliti ang balat ko. Ang mga daliri ko ay nasa aking bulsa. Nag-swipe ako nang walang pakialam kung aling yield ang aking na-uninstall. Basta uninstalled na lang. Nang sabihin ni Suwan yon, nakita ko na nagbago ang ekspresyon ni Lingsui. Parang isang iceberg na malapit ng gumuho, ngunit may malaking bahagi pa na nakatago sa ilalim ng tubig. Pusang inilabas ko ang aking cellphone. Pinindot ko ang screen at tahimik na bumuntong hininga. Kailangan ko lang i-uninstall ang Yvin browser. Nandoon pa rin ang King of Glory, pero hindi iyon ang mahalaga dahil ang huling beses na naglaro kami ni Suwan ay ilang taon na ang nakalipas. Hindi ito mahalaga. Kami ni Lingsui, madalas kaming naglalaro. Mabilis na binuksan ni Lingsui ang laro. Dahan-dahan akong nakahinga ng maluwag. Sinalubong ng tingin niya ang relasyon namin ni Suwan. Ang couple skin, sa huli ay tumigil sa fighter jet. Naka-online na, mahigpit si Lingsui. Napahinto si Suwan saglit. Tila may mali sa sitwasyon. Hindi ba't sinusuri ang cellphone ng kasintahan? Natuklasan na ang kasintahan ay may couple na iba, tapos nagkagalit ang dalawa, pagkatapos ay nag-away ng malakas at naghiwalay. Bakit iba ang kwento sa iniisip niya? Napunta ang tingin ni Lingsui kay Suwan. Sabi ko sa'yo, maglaro ka, isa sa isa. Si Suwan na nakangiti pa kanina. Napahinto bigla. Kung mananalo ako sa'yo, ibabalik mo ba sa akin si Ajinje? Kung gayon, huwag kang magsisi. Ang aking Yao Mei ay nasa king level na.
Noon, kapag naglalaro kami ni Ajin Je, ako ang kanyang pangunahing suporta. Ngumiti lang si Ling Su. Walang kwenta. Maglaro ka. Nakikita ang ekspresyon ni Ling Su. Muntik na akong umihi sa takot. Hindi ko maiwasan. Ang paglalaro kasama siya ay puro laro. Nagsisimula na ang 10 sunod-sunod na talo. Higit sa lahat, siya ay nakakabaliw na magmura kapag nagkakamali ang kakampi. Nagmumura siya sa mga kakampi. Kapag nagkamali ang kalaban, nang aasar siya. Tapos ang kalaban ay nasira ang depensa at sumuko na. Pero hindi ko rin masasabi na kulang siya sa teknikal na kakayahan. Pagkatapos ng lahat, ang paninira ay isang uri rin ng paninira. Pareho pa rin na nakakasakit. Umupo ka, tumingin ka sa tabi. Panoorin mo ang aking pagganap. Inayos ni Ling Su ang kanyang posisyon at nagbigay ng utos sa akin. Alam kong seryoso na siya. Wala akong nagawa kundi umupo ng mapilit. Binuksan din ni Suwan ang laro. Gumawa sila ng custom room at bawat isa ay kumalap ng 5 miyembro. Nagsimula na ang laro. Nagsimulang magsalita ng malakas si Ling Su. Tinawanan niya si Suwan na naglalaro ng yaw kung kulang ka sa pagmamahal ng ina. Maaari kitang bigyan. Hindi mo kailangang tumawa at magmura ng parang isang baliw. Lumito ang mga yapak ng yaw sa kabilang panig. Napatay ng malaking dragon. Anong item ang ginamit mo? May damit ka na ba? May bali ka ba sa tadyang? Hindi ba't bali ang daliri? Naglalaro ka ng yaw sa ibabaw ng puntod ng kalaban. Mas marami kang delivery kaysa sa mga grab food. Namumula at namumuti ang mukha ni Suwan sa mga mura ni Ling Su. Nawala na sa kagubatan ang yaw sa kabilang panig at hindi na mahanap ang daan pauwi. Hindi mapigilan ang panginginig ng mga daliri ni Suwan, hindi na niya makontrol ang direksyon. Makalipas ang ilang minuto, sumabog ang base ni Suwan. Walang sigla niyang ibinaba ang cellphone. Tumawa si Ling Su, hindi ka makayanan, magsanay ka pa. Mas magaling pa sa iyo ang mga naglalaro ng cellphone at hamster. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Suwan at humawak sa kanyang dibdib. Sa puntong iyon, umubo siya ng itim na dugo. Dahan-dahan akong nakahinga ng maluwag. Inisip ko kung hindi na niya ako mumurahin ngayong gabi. Handa na akong kunin ang cellphone ko nang makita ko mula sa malayo. Na nagda-download si Ling Su ng browser. Nagbago agad ang mukha ko. Huwag mong isipin. Huwag mo talagang isipin. Lumipas ang kalahating taon. Maayos naman ang mga bagay sa trabaho. Matagumpay akong na-promote bilang kasosyo sa kumpanya. Ang dibidendo sa loob ng 1 taon ay lumampas sa 10 milyon. Kami ni Ling Su sa wakas ay nakabili na ng aming unang bahay. Sinabayang naghahanda para sa kasal sa katapusan ng taon. Biglang naglabas ng balita ang dating group chat ng aming klase noong nag-aaral pa kami. Ang dating class president ay mag-organisa ng reunion ng mga kaklase. Ang lugar ay napili na sa isang farm resort. Ayoko sanang pumunta. Dahil kung pupunta ako, ibig sabihin ay makikita ko na naman ang baliw na si Suwaning. Sa mga panahong ito, para hanapin ako, kinukulitan niya lahat ng mga dating kaklase. Dahil wala akong nagawa. Nagpalit na lang ako ng numero. Sige na nga, punta na lang ako para makipagkita rin sa mga lumang kaibigan. Malapit na akong ikasal, kung sakaling mangaliwa ka sa hinaharap, hindi ko na mahahanap ang mga kakampi. Mula nang nakita niya ang history ng browser at mga save bookmark ko, social death na ako sa harapan niya. Ang buong kabataan ng isang binatilyo ay tahasang nakalatag sa harap niya na parang desperado. Dagdag pa sa paulit-ulit na imbitasyon ng class president, wala akong nagawa kundi pumayag. Ang lugar ng pagtitipon ay napili sa isang farm resort, pangunahin na dahil hindi nito kailangan na lahat ay may pare-parehong gusto. Sa farm resort, may iba't ibang klase ng libangan. Siyempre, may isa pang dahilan, ang farm resort ay pag-aari ng class president. Hindi kumikita sa mga kaklase ang hindi kumikita. Pagkalipas ng maraming taon mula nang magtapos, mayroon pa ring ilang mga kaklase na parang mga asong naghahanap ng gulo para sa pera, tulad ng tsingtao na binebenta ng 4 na yuan kada bote sa labas. Binuhos niya ito sa isang ice bucket at naglakas loob na ibenta ng 210 yuan na mayroon lamang 3 bote ang laman. Nang makarating kami ni Ling Su, halos nandyan na ang lahat. Ang class president ay nasa labas ng ngumolekta ng pera. E-system, 1,000 yuan kada tao. Habang nangumolekta siya ng pera, inabot ko rin ang aking wedding invitation. Magpapakasal ako sa katapusan ng taon, sana ay maparami ka. Nagbago ang ekspresyon ng class president habang tinatanggap ito. Joke ka lang, Guzeng, congratulations. Nakuha mo na ang pangarap mong babae. Si Ling Su sa tabi ay nagbigay din ng invitation. Class President, magpapakasal din ako sa katapusan ng taon. Nakatingin sa dalawang magkaparehong invitation ang Class President. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ba kayong dalawa ang magpapakasal? Bakit kayo nagbigay ng dalawa? Ngumiti si Ling Su. Class President, hindi mo masabi yan. Noon, kapag nagpapakasal ang mga kaklase, ang pera sa regalo ay hiwalay na ibinibigay. Hindi naman pwedeng magpapakasal kami ni Guzeng tapos isa lang ang bilang. Mukhang tama naman. Mabilis na lumipas ang oras.
Inakala kong hindi na darating si Suwan. Hindi ko inasahan na siya ang huling dumating. Isang makinang na silver na may batch ang huminto sa gate. Habang pinag-iisipan ng lahat kung sinong mayaman na kaklase ang nagmamay-ari nito. Si Suwan na nakasuot ng mahabang gown ay bumaba mula sa sasakyan. Kasama niya ang mataba at malaking si Lihaw at isang personal assistant. Inakala kong gusto ni Lihaw ang old flame. Itinuro ni Lingsu si Suwan na naka-makeup. Naintindihan ko agad. Ibig sabihin pala ay ganito. Pinangunahan ni Lihaw ang dalawa na lumapit sa akin ng mayabang. Hindi mo pa rin binabago ang ugali mo. Napakasimple mo pa rin. Hay, tanging si Lingsu lang ang makakarespeto sa'yo. Tiningnan ko ang aming kasuotan ni Lingsu. Shirt at shorts. Talagang simple. Ito rin ang gusto ni Lingsu. Magpapanggap kami ngayon at bukas siguradong may hihingi ng pera. Hindi mo pwedeng talunin ang puso ng iba. Nagbigay si Suwan ng business card na nakasulat dito. Vice General Manager ng Human Resources ng Lee Group, Guzan. Matagal na tayong hindi nagkita. Kung naghahanap ka ng trabaho, pwede kang lumapit sa akin. Lahat kayo. Agad na napaligiran siya ng mga tao. Ang Lee Group ay isang kumpanyang nakalista. Sabi nila nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Talagang yumaman ka na ngayon, Wanwan. Wanwan, naghahanap ako ng trabaho kamakailan. Matutulungan mo ba ako? Kapag nakapasok ka sa Lee Group, matatag na ang pwesto mo bilang Madam Lee. Si Suwan ay napaligiran sa gitna na parang sentro ng atensyon, at talagang nasisiyahan siya sa pakiramdam ng pagiging mataas. Habang siya'y tumatayo, itinutulak niya ang mga tao palayo, mas nagpapakita ng pagmamalaki sa kanyang mukha, at ipinakilala niya sa akin. Ito ang aking personal assistant, si Chen Hao. Ang kanyang taunang sahod ay 200,000. Guzan, nasa kumpanya ka pa rin ba na yon? Hindi aabot ng 100,000 ang kita mo bawat taon. Bakit hindi mo subukang magtrabaho sa Lee Group? Nang banggitin ang kita, binigyan niya ng diin ang kanyang boses, na parang sadyang nagmamayabang. Aktibo akong lumapit at inabot ang kamay ni Lihaw. Nasasabik akong makilala ang aking kapwa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chen Hao. Nagkaroon ng bahid ng kawalan ng katiyakan sa kanyang mukha. Si Lihaw sa tabi ay lumapit, may kasamang bahid ng pagkutya. Guzan, ang kumpanya mo ba ay nangangailangan ng tagalinis ng banyo? Kung gusto mong pumasok, bibigyan kita ng sahod na. 20,000, nakangiti akong lumapit at nagkamay. Masaya, masaya. Ikaw din ay kapwa ko. Si Suwan ay mukhang nag-aalangan at agad na nagsalita. Guzan, ano nang pinagsasabi mo? Si Lihaw naman ay mukhang naguguluhan. Anong kapwa? Tiningnan niya ako, tapos tiningnan niya ang personal assistant ni Suwan, si Chen Hao. Parang may naintindihan siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Suwan, kaya't nabali ang kanyang ilong. Ano kang halimaw? Sabi ko, bakit ka biglang kukuha ng personal assistant? Mukhang nagkakaroon ka pala ng kabit sa likod ko. Si Lihaw ay walang pakundangan at muli siyang sinampal ng ilang beses. Pinaghirapan kitang palakihin ng ganito katagal. Pero sa huli ay ganito ang ginagawa mo sa akin. Matapos sipain at paluin ni Lihaw ng ilang sandali, naramdaman niyang hindi pa siya kontento. Kaya't hinawakan niya ang buhok nito at hinila palabas. Si Suwan ay tinadtad ng mga suntok at sipa. Hinawakan ni Suwan ang kanyang tiyan ng mahigpit at nagsusumamo. Bro Hao, huwag mo nang saktan. May bata sa tiyan ko. Hindi ba't gusto mo ng lalaki? Paano kung masaktan ito? Napagtanto ni Lihaw noon. Ngunit hindi siya tumigil sa kanyang ginagawa. Sumilip ako. Si Chen Hao sa tabi ay mukhang nag-aalala, ngunit hindi nangahas na makiusap. Kalmado kong sinabi. Hindi naman masama ang mapalo. Mabuti na lang at ayos ang bata. Tama ba, Xiao Chen? Nagsigaw si Suwan sa sakit. Huwag ka nang magsalita, nakikiusap ako. Huwag ka nang magsalita. Biglang huminto ang mga kilos ni Lihaw na marahas na nananampal. Sa kanyang mukhang nagtatanong kay Chen Hao, biglang nataranta si Suwan. Agad niyang inakap ang binti ni Lihaw at nagmakaawa, Brother Hao, huwag mong pakinggan ang kanyang pinagsasabi. Talagang sayo ang anak, nangangako ako, nanunumpa ako. Kung hindi, mamatay sana ako sa pagkabangga ng sasakyan. Medyo nagulat ako. Tiningnan ko si Suwan at Chen Hao, talaga bang nahulaan ko? Huwag mo akong tingnan. Hindi ako nagsalita. Ito ang problema ng pamilya niyo, wala akong pakialam. Sa halip mas nagalit si Lihaw. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Suwan at Chen Hao. Si Suwan ay yakap pa rin ang kanyang binti, patuloy na nagpapaliwanag, at inilabas pa ang kanyang mga ninuno. Mahinang sinabi ni Lin Xui sa tabi ko, asawa ko, ang mga ganitong tao ay karaniwang desperado sa pagpapaliwanag. Kung walang mali, naiisip na niya ngayon. Ano ang regalo na pipiliin niya? Magkano ang red envelope? Napatango ako. Totoo yan. Biglang nagdilim ang mukha ni Ling Xui. Kung gayon, bakit ka desperadong sinabi na wala ka nang nakita sa cellphone ko noong nakaraan? Sa kabilang banda, hindi na nakatiis si Lihaw at sumigaw. Suwan, tangina mo, tinadyakan niya.
Tinadyakan niya si Suwan at pagkatapos ay sinuntok niya ng 2 beses si Chen Hao. Napakasakit na si Chen Hao. Walang sinabi, bumaba lang siya sa kotse at wala pang 10 minuto. Napatamaan siya ng suntok. Pagkatapos maglabas ng galit si Li Hao, kinuha niya ulit ang kanyang cellphone. Papa, magpadala ng 10 o 50 bodyguard dito. Papatayin ko ang 3 binti ni Chen Hao. Nanginginig na parang saging si Chen Hao. Hindi napigilan ni Chen Hao ang humingi ng tulong, tulungan mo ako. Hindi inaasahan ng lahat. Nakakakita sila ng ganito kalaking iskandalo sa reunion ng mga kaklase. Lahat ay kinuha ang kanilang mga cellphone. Nagsimula silang mag-record ng video at i-post ito sa grupo o online. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang 2 van at lumabas ang isang grupo ng mga taong mukhang mabangis. Agad nilang kinaladkad si Chen Hao papasok ng sasakyan. Nagmaneho si Li Hao ng kanyang may batch palayo. Si Suwan ay nakahiga sa lupa na puno ng dumi, walang laman ang kanyang mga mata, parang isang halimaw na naglalakad. Lumapit ako sa kanya, nakahiga ka sa lupa, bakit? Mahinang lumingon si Suwan, puno ng komplikasyon ang kanyang mga mata, Guzen, masaya ka na? Nakita mo akong inalipusta ni Li Hao, masaya ka ba? Sabi ko agad. Paano mo nalaman? Tumawa ng mapait si Suwan, Guzen, walang hiya ka talaga. Sinamahan kita ng ilang taon. Bumuntong hininga ako at inabot ang aking kamay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko Alam kong galit ka pero huwag ka munang magalit. Huwag mong sasaktan ang iyong sarili. Galit na tumitig sa akin si Suwan. Sino ka para pakialaman ako? Napilitan akong bawiin ang aking kamay. Nang akmang tatayo si Suwan, agad akong umusob, at nang bawiin ko ang aking kamay, siya ay muling natumba. Nakahiga siya sa sahig at humihinga ng malalim. Ikaw, ano ka ba? Sa huli, ang mababait niyang mga kaklase ang tumawag ng ambulansya para sa kanya. Nang aalis na, maalam na nagtanong sa akin si Ling Xui, asawa ko, sobrang galing naman ni Suwan. Nakakagalaw pala ang kanyang ilong pakaliwa at pakanan. Talagang iba ang focus ng babaeng ito kumpara sa iba. Natawa ako nang may alam. Ano ang pakaliwa at pakanan? Iyon ay silikon na nilagay sa loob. Kapag sinampal, ito ay lumiliko. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ko sa Nangcheng Toutiao, isang lalaki na naglalakad sa tabi ng ilog, nahulog sa kamay ang isang kakaibang bagay. May nagsabi na naglilinang siya ng Ti Kui Hua Bao Dian, isang martial art manual. Makikita sa larawan ng lalaki. Ang hugis ni Chen Hao. Mabilis pala ang kilos nitong si Li Hao, hindi niya kayang pagtiisan ang pagpatay sa kanyang sarili. At si Suwan, mula noon, ay diretsong umalis sa group chat ng klase at pansamantalang nawala. Malamang ay naramdaman niyang masyadong naging katatawanan ang sitwasyon. Lumipas ang 2 buwan na mapayapa, at sa araw na ito, katatapos ko lang pumirma ng isang dokumento sa opisina nang biglang kumatok ang aking assistant. Ginoong Gyu, may babaeng naghahanap sa inyo sa ibaba. Hindi ko na siya nakita mula noong huli siyang pumasok sa klase ng kalahating taon. Sino ang babaeng naghahanap? Ngumiti ang assistant. Isang dalaga po mula sa Xingsu. Pinapunta ko na po siya sa waiting room. Hindi ko inaasahan, si Suwan pala. Malaki na talaga ang kanyang tiyan. Huwag mong sabihin, matatag pa rin ang kanyang pagiging buhay. Hindi pala siya inayos ni Batang Lin ng pribado. Nawala ba ang aking hinala noon? Nang makita niya ako, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Izen, sa wakas ay nakita mo na ako. Agad akong lumayo ng kaunti. Huwag ka namang masyadong masigla. May surveillance ang opisina. Nahiyang umupo siya pabalik sa kanyang upuan. Sinundot niya ang kanyang mga daliri, nakakuyom ang kamao, at nagsalita, Izen. Alam kong isa ka ng partner sa kumpanya. Nandito ako para manghiram ng pera. Manghiram ng pera? Mas tamang sabihin nagpapalimos ka. Wala ako. Ang sahod ko ay 1 yuan lang kada buwan. Nalalata ang mukha ni Suwan. Izen, huwag mo akong maliitin. Paano ka magiging partner sa kumpanya at magkakaroon lang ng 1 yuan kada buwan? Manghihiram lang ako ng 20,000. 20,000 bawat buwan ay sapat na. Hindi ganyan kamahal maging estudyante sa kolehiyo. Namumutla si Suwan. Kapag naipanganak na ang bata, ibabalik ko sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko pinaniniwalaan kahit isang bantas. Paano si Batang Li? Iniwan ka niya. Nagbuntong hininga si Suwan Chen saglit, yumuko at tumango. Hindi niya ako nakikita. Kinuha niya rin ang apartment na tinitihan ko. Sabi niya, paalisin ako sa Nancheng, kung hindi, sasaktan niya ako sa bawat pagkikita namin. Zen, ikaw na lang ang makakatulong sa akin ngayon. Please, may 2 puntos ng interes. Ang ibig mong sabihin ay kapag ipinanganak na ang bata, magbibigay ka ng ulat gamit ang hawakan ng espada at gagawa ng isang malaking pagbabago. Tumango si Suwan. Nasa ilalim ng baba ko ang Nancheng. Nagtanong siya. Sabihin mo ang totoo, ilang porsyento ang tiwala mo na anak ni Li Hao ang bata? Itinaas ni Suwan ang kanyang kanang kamay, nagpakita ng 3 daliri. 70%. Tumawa ako.
70%. Hindi ba't parang wala rin? 80%. Puro babae ito. Hindi niya alam kung sino ang ama ng bata sa kanyang tiyan. Medyo seryoso ako. Hindi nais na tulungan ka ng kuya. Hindi ka tutulungan ng kuya. Biglang nakakita ng pag-asa si Suwan. Zhengji, please help me. Hindi kita bibiguin sa mana ng pamilyang Li. Kahit tawagin mo akong kuya, hindi pa rin kita tutulungan. Biglang umiyak si Suwan. Zhengji, kung hindi mo ako tutulungan, wala na akong pagpipilian. Pinalayas na ako ng aking mga magulang sa aming tahanan. Wala na akong mapupuntahan. Bigla akong nagtaka, bakit? Hindi ba't paborito ka ng iyong ina? Sinasabi niya na kaya mong akitin si Lihaw. May dahilan din ang kanyang ina kung bakit kami naghiwalay ni Suwan. Akala ng kanyang ina ay ordinaryo ako sa pag-aaral. Mahirap din ang aming pamilya at siguradong magiging tagaligpit lang ako sa hinaharap. Sinasabi nila, hindi nila ako pinayagang makipag-date pa sa kanilang anak. Sinasabi nila si Lihaw ang dragon ng kanilang pamilya. Kung hindi mo mapapangasawa si Lihaw, mapapangasawa mo si Lihaw. Kahit ang kanyang ama ay pwede. Kung hindi talaga pwede, mapapangasawa mo ang ina ni Lihaw. Sa madaling salita, kailangan mong mapangasawa ang pamilyang Li at sumakay sa malaking barko ng pamilyang Li. Namutla ang mukha ni Suwan. Si Lihaw ay pinsan ko. Pinalayas na nila ako sa pamilya. Pinapatay pa ako ng aking ina. Napabuntong hininga ako. Ito ay talagang nakakaawa. Dahil wala ka ng matutuluyan, maaari kitang tulungan na makahanap ng lugar na matutuluyan. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Suwan. Talaga? Magaling iyon. Alam kong tutulungan mo ako. Manatili ka ngayong gabi. Pakuluan kita ng noodles. Umiti ako. Mayroong 3 kilometro dito na nasa ilalim ng Jiaojiao Bridge sa Second Ring Road ng Nancheng. Tumango si Suwan. Tama. Iyon ang Yuhu Tianxia. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, ang tulay sa ilalim ng Jiaojiao Bridge sa Second Ring Road ng Nancheng ay malawak din. Maaaring may makita kang tent na ayaw ng iba. Hindi mo na kailangan bumili ng mga gamit sa bahay. Biglang naging itim ang mukha ni Suwan. Pagkatapos ay naging pula, pagkatapos ay naging berde, at sa wakas ay naging. Guzeng, hindi ka talaga lalaki. Sa oras na ito, nagtatago sa labas ng pinto. Sa wakas ay pumasok si Ling Xue, na matagal nang nakikinig, biglang binuksan ang pinto at pumasok. Itinaas niya ang hawak na cellphone. Sinabi niya, Miss Su, mas alam mo kaysa sa akin kung si Guzeng ay lalaki o hindi. Matagal nang tapos ang pag-arte na ito, hindi ba? Dahil naglaan ka ng ilang taon sa pag-aalaga sa asawa ko, bibigyan kita ng tent bilang regalo. Ningit-ngit na umalis si Suwan, mukhang ayaw na ayaw, at tiningnan ang mukha ni Ling Xue. Tumawa ako ng may pagkaasar. Ano, natatakot ka na baka may mangyari sa amin? Nagtatago ka sa labas at nakikinig ng matagal. Naka-roll ayos si Ling Xue. Kung gusto mong kumain ng dumi, hindi kita pipigilan. Tumawa ako, ang babaeng iyon na sumali sa ikalawang digmaan. Nais niya pa rin? Biglang napangiti ang katabi na assistant. Hindi umalis si Suwan sa Nancheng sa huli. Hindi siya tumira sa ilalim ng tulay sa Nanan Erhuan. Nabalitaan na nagpakasal siya sa isang lalaking guro na single, edad 40, at tumira sa bahay ng matandang lalaki. Talagang kailangan niya ang batang ito para makabangon. Kung ang bata ay kay Lihaw, hindi na siya mag-aalala habang buhay. Kung hindi, mayroon pa rin siyang matapat na tao na sisihin. Si Ling Xue ay lihim ding sinusubaybayan ang nangyayari kay Suwan. Pagkatapos ng lahat, pareho kami ng interes. Makalipas ang ilang buwan, si Suwan ay ligtas na nanganak ng isang sanggol na lalaki. Ngunit, ang balita tungkol sa paternity test ay matagal nang hindi dumarating. Hindi mahalaga kung hinabol ni Suwan ang kotse ni Lihaw sa kalsada, o nagpunta sa harap ng kumpanya ng Li Group, ayaw lumabas ng pamilya Li. Nagpadala lamang sila ng security guard para hilahin palabas si Suwan. Tumawag pa sila sa pulis at sinubaybayan si Suwan bilang panliligalig, malinaw na ayaw nilang kumpirmahin ang paternity. Sa kakayahan ni Suwan ngayon, natural na hindi niya makukuha ang sample ni Lihaw. Ang korte ay laging naniniwala sa kung sino ang nag-aangkin. Kaya sino ang nagpapatunay, kaya wala siyang magawa kahit gusto niyang magsampa ng kaso. Kaya araw-araw na lang siya nagli-live stream sa internet para magbenta ng mga produkto. Ngunit hindi siya makakalaban sa pamilya Li. Nang bumuhos ang mga troll ng pamilya Li, ang lahat ng live stream account ni Suwan ay nasara. Ngunit parang nagsisimula na akong maintindihan. Ang pamilya Li ay gumagawa ng Cold War. Hindi mahalaga kung ang bata sa kamay ni Suwan ay sa pamilya Li o hindi, hindi ito kinikilala ng pamilya Li. Sa ganitong paraan, ang internet at media ay ituturing lamang si Suwan na isang scammer. Wala siyang ebidensya para patunayan na ang bata ay sa pamilya Li. Napanatili nito ang reputasyon ng pamilya Li at hindi rin nagkaroon ng malaking epekto sa Li Corporation. Mga kaso ng pambubulgar ng mga mararangyang pamilya ay hindi naman masyadong kakaiba sa kanilang lipunan.
Pagkatapos ng ilang buwan ng pagpupumiglas ni Suwan, nawala na siya. Ang bahay na tinirhan niya ay nilipat na rin. Ang oras ay mabilis na lumipas. Nagpictorial na kami ni Ling Sui para sa kasal. Nagsimula na kaming maghanda para sa kasal. Ang anak ay ipinadala ng maaga. Lahat ay maayos na umuusad. Dumating din ang 3 dating kasama ko sa kolehiyo at nagmaneho ng mga sasakyan para sa kasal. Sa araw ng kasal, maagang umalis ang konvoy ng mga sasakyan para sunduin ang nobya sa bahay ni Ling Sui. Maayos din ang proseso ng pagkuha sa nobya. Sa timog, walang salita para sa hindi pagbibigay ng pera. Pagkatapos ihulog ang 12 ng pulang sobre sa harap ng pinto. Ang pinto ng bahay ay ligtas na nabuksan. Pagkatapos magbigay pa ng 10 pulang sobre, ang kanyang mga kaibigan. Habang aktibong tumutulong sa paghahanap ng sapatos, hanggang sa binitbit ko si Ling Sui patungo sa kotse, saka ko binulong sa kanyang tainga, "Mahal. Mahal, bakit ka lumabas kagabi para kumain ng barbecue?" Tumango si Ling Sui. "Kasama ko ang dati kong kasintahan." Natawa ako bigla. "Saan ka pa kumuha ng dating kasintahan? Hindi ba ako ang una mong minahal?" Hinawakan bigla ni Ling Sui ang tenga ko. "Bakit mo pa tinatanong? Nagpagod ako ng 2 araw sa pag-aayos ng kwarto, hindi mo man lang tinignan. Binuhat mo lang ako at tumakbo. Nakapag-order na lang ako ng pagkain ng palihim. Kailangan mo pa bang magtanong?" Nagsusumamo ako, "Mahal, nagkamali ako." Matapos ang paglalaro, sumakay na ng maayos ang nobya sa sasakyan. Umalis na ang konvoy patungo sa hotel para sa seremonya. Si Wu Qiang ang nagmamaneho para sa amin. Napabuntong hininga siya, "Pero kayo talaga ang tunay na. Nagmula sa uniforme ng paaralan hanggang sa wedding gown, di ba? Naiinggit talaga ako sa inyo. Hindi naman kayo rin masyado. Uniforme sa araw, wedding gown sa gabi, magandang makapagpalit ng bagong kasal araw-araw." Tumingin sa amin si Ling Sui na nagdududa, "Kagabi kayo naglasing, di ba?" Mabilis kong tinakpan ang aking bibig. "Hindi, kagabi lang nag-aayos ako ng venue sa hotel." Si Wu Qiang naman ay tahimik na nakikinig sa tabi. Mabilis na nakarating ang konvoy sa harap ng hotel. Ngunit isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw din sa harap ng hotel. Isang babaeng nakasuot ng floral dress, may hawak na sanggol na ilang buwan pa lang ang edad, ay nakaluhod sa harap ng hotel. Marami ng tao ang nagkukumpulan sa paligid at agad na nagtuturuan. "Shit! Suwan, ang puta, bakit siya nandito?" Nakaramdam agad ako ng masama. Nawala si Suwan ng ilang buwan. Akala ko umalis na siya ng Nancheng. Yun pala, naghahanda siya ng ganitong trick dito. Lumapit sina Wu Qiang at Liyong, hawak ang mga sasakyan at humihinga ng malalim. "Kuya Gu, huwag kang mag-alala. Ngayon, direktang haharap kami sa kanya. Siguradong hindi maaapektuhan ang kasal mo at ng ate." Ang bayaw na si Lin He ay kinuha rin ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag. "Hello? May nananalo sa kasal ng ate ko. Magdala kayo ng 10 lalaki dito. Dalhin lahat ang inyong mga gamit." Tinitigan ni Ling Sui ang lahat, tinatanggihan ang kanilang kabutihan. Sinabing ang mga mag-asawa ang bahala sa sarili nilang problema. Naghiwalay ang mga tao. Si Suwan, habang hawak ang bata, nang makita niya ako, agad na namula ang kanyang mga mata. Nagsikip ang kanyang mga mata at bumagsak ang malalaking luha. "Pakinggan niyo akong lahat. Guzeng, isa kang lalaking walang puso." Nagsimula siyang umiyak. 10 taon kaming magkasama ni Guzeng. Hinugasan ko ang kanyang mga damit at nagluto para sa kanya, at nagkaanak pa ako para sa kanya. Ngunit tumalikod siya ng walang awa. At pinakasalan ang ibang babae. Wala kaming mapupuntahan, ang anak ko ay matagal nang nagugutom. Wala na siyang gatas. "Pakiusap mga tiyo at tiya, tulungan niyo akong ipaglaban ito." Umiyak si Suwan ng walang tigil. Malungkot ang kanyang mukha, ipinakita niya ang kanyang mga peklat sa braso at leg. "Tingnan ninyo, hindi lang hindi responsable si Guzeng, sinasaktan pa niya ako. Sabi niya huwag akong magkalat, may sinasabi siya sa lupa, mahina ang loob ni Xiao Zeng mula pagkabata. Imposible na maging ganito ang taong ito, nagkasundo rin ang iba, ang bata ay may itsura na hindi kaaya-aya. Kitang-kita na hindi siya anak ng pamilya Gu. Sino ang nakakaalam kung saan nanggaling na bastardo para isisi ito kay Xiao Zeng? Gawin niyo para sa akin." Nagpakita ng sipit ang mga kamag-anak at nagmamadali silang lumapit. Napabuntong hininga ako, bakit pa kailangan ng problema? Kailangan bang gumawa ng gulo kapag pinakamasakit ang puso ng aking pamilya? Kahit pa siya ay bugbugin na parang baboy, siguradong hindi mahahanap ang tunay na salarin. Hindi inasahan ni Suwan ang ganitong kahihinatnan. Tingnan ng ilang malalaki at may tatoo na lalaki, kinuha ng pangatlong tiyuhin ang litrato at itinapon sa basurahan sa tabi. Ano ang silbi ng litrato? Narinig ko na ang kasalukuyang teknolohiya ay kaya pangang palitan ang mukha. Binuksan niya ang kanyang balat at nagbago ng mukha, lumapit kay Suwan at nagsalita ng nakangiti. "Suwan, ang iyong mga litrato, maliban sa patunay na ikaw ay natulog. Ano pa ang mapapatunayan?" Natigilan ang mukha ni Suwan. Habang nakikinig sa sinabi ni Ling Sui,
hindi siya makapaniwala at dali-dali niyang kinuha ang bata. Ito ang kanyang anak, ito ang anak ni Guzeng. Tumawa si Lingsu nang walang pag-aalala. Kahit na ikaw ay may pinag-aralan, ang dalawang single eyelid ay makakagawa ng double eyelid. Tinuro niya ang aking mga mata, pagkatapos ay tinuro ang mga mata ni Suwan, parehong single eyelid. Ngunit ang bata ay may double eyelid. Nagsigawan agad ang mga tao sa paligid na tumatawa. Naging maputla si Suwan. Naging mahina rin ang kanyang boses, posible rin yon, ngunit mababa ang posibilidad. Sa sandaling ito, isang malakas at may kapangyarihang nasa gitnang edad na lalaki ang nagtulak sa mga tao palayo. Lumapit siya kay Suwan at nagsalita, "Bao po. Bakit mo dinala ang sanggol dito? Nahirapan akong hanapin ka." Nang makita ni Suwan ang lalaking ito sa gitnang edad, biglang nagbago ang kanyang mukha, puno ng takot. "Huwag kang lalapit. Ikaw na demonyo, umalis ka, huwag mo akong hawakan." Malamig na tumingin ang lalaking nasa gitnang edad, ang kanyang magaspang na kamay ay direktang sumampal sa mukha ni Suwan. Agad na lumitaw ang 5 malalaking bakas ng daliri. "Gutom na ang bata, umuwi ka na sa akin." Nabigla si Suwan sa sampal at binuhat siya ng lalaking nasa gitnang edad. Mababang sinabi ng lalaking nasa gitnang edad sa akin. "Paumanhin, nagdulot ako ng problema. Hinihingi ko ang paumanhin sa inyo para sa kanya. Tiyakin kong tatalian ko siya pag uwi ko, siguradong hindi ko na siya hahayaang tumakbo muli." "Paumanhin, paumanhin." Tinanggap ko ang kanyang paumanhin. "Walang problema, tandaan na gumamit ng kadena." Baka niya makakalas, nagulat ang lalaking nasa gitnang edad at paulit-ulit na tumango. "Salamat sa magandang ideya." Pagkatapos ng kaguluhan, naging matagumpay ang kasal. Si Lingsu at ako ay nagsama sa loob ng maraming taon, kaya natural na hindi kami mag-aaway dahil sa maliit na bagay na ito. Kung hindi, ano pa ang tawag sa pag-ibig? 1 taon pagkatapos, nabuntis si Lingsu. Nag-resign siya sa trabaho upang mag-focus sa pagbubuntis at naging mas abala ako kaysa dati. Mas lumawak pa ang negosyo ng kumpanya, at habang lumalaki ang kita, naging pangkaraniwan din ang overtime at business trips. Isang araw, pag-uwi ko mula sa trabaho, bumili ako ng spicy strip na may lasang sining-siyang sa food street sa labas ng subdivision. Sinabi ni Lingsu na nagkakaroon siya ng cravings. Pagdating ko sa isang kanto, nakakita ako ng isang babaeng nakayuko. Nakaluhod siya sa sulok, ang kanyang damit ay punit-punit at marumi, at sa harap niya ay may basag na mangkok. Mayroong ilang 10 peso na papel na pera sa loob. Gusto ko siyang bigyan ng 10 piso, ngunit 50 piso lang ang dala ko. Kaya naisip kong kumuha ng 4 na 10 piso mula sa kanyang mangkok. Biglang tumingala ang palaboy na babae, "May sayad ka ba? Nagnanakaw ka pa ng pera ng pulubi. Ikaw ang..." "Sa wakas, naghihintay ako sa iyo. Mamatay ka na." Sa liwanag ng araw, ang makapangyarihang mga kamay ay umatake sa akin. Noon ko lang napagtanto. Ang palaboy na babae ay si Suwan pala, na sinadyang maghintay sa labas ng subdivision para sa akin. Mabilis akong kumilos. Naiwasan ko ang kanyang atake at sinuntok ko ang kanyang maselang bahagi upang hindi siya makatakas. Sinuntok ko rin ang kanyang bibig upang hindi siya makahingi ng awa. Agad na nag-transform si Suwan sa isang masakit na mukha, at tulad ng isang sugatang hipon, siya ay yumuko. Ngunit sa kanyang bibig, siya ay mumiti pa rin, bumuga ng dugo. "Huwag kang maging kampante, huwag kang magmalaki. Ang asawa ko ay nasa bahay ninyo, maghintay ka na lang na pulutin ang bangkay ni Lingsu." Nagbago ang aking ekspresyon, dali-dali kong kinuha ang aking cellphone upang tumawag ng pulis. Kasabay nito, nagmamadali akong pumasok sa subdivision. May 2 police car na sa ilalim ng gusali, nakasirena, at sa tabi ng hagdan, may mga tao na nakadungaw na puno ng kuryosidad. Nang makarating ako sa elevator papunta sa pintuan, nakita ko ang lalaking nasa gitnang edad na inilalabas. Nakahiga siya sa stretcher. Ang kalahati ng mukha niya ay namamaga, umiiyak siya sa sakit, at may bitag ng daga sa kanyang binti. Lumabas ang buto at dumudugo ng husto. Bahagya akong nakahinga ng maluwag. Pumasok ako sa bahay. Si Lingsu ay nakaupo sa sofa na nagbabalat ng saging, at isang babaeng pulis ay kumukuha ng salaysay sa tabi niya. "Asawa, okay ka lang ba? Bakit mo siya binugbog ng ganyan?" Inilapag ni Lingsu ang saging at tumawa ng malamig. "Orihinal itong para sa'yo, ngunit hindi ko inaasahan na gagamitin muna ito ng lalaki." Agad na nanginginig ang aking katawan. "Asawa, ano ba talaga ang nangyari?" Kalmado at maayos na sinabi ni Lingsu, "Matagal ko nang napapansin na nag-uusap ng masaya ang kapitbahay nating babae. Kaya naglagay ako ng bitag ng daga sa windowsill. Pinalitan ko ang Indian God Oil na nilagay mo sa banyo ng chili water. Hindi ko inaasahan na ang asawa ni Suwan ang napunta dito, hindi ikaw." Tila siya ay medyo galit, at sa isang sampal, ang nababalatan niyang saging ay naging durog-durog na pulp. Ang babaeng pulis sa tabi ay nakikinig na nanginginig ang buong katawan at tumingin sa akin ng may awa. Agad na namamanhid ang aking anit.
Mabuti na lang at hindi ko naisip na gamitin yon kagabi, kung hindi, ang nakahiga sa stretcher ay ako na. Pagkatapos kumuha ng ebidensya ang mga pulis, umalis na sila. Pagkalipas ng ilang araw, sinampahan ng prosekusyon sina Suwan at ang kanyang asawa ng kaso ng pag-atake at pagnanakaw sa tahanan. Sa huli, si Suwan ay nahatulan ng 5 taon at ang kanyang asawa ay nahatulan ng 7 taon. Nang lumabas ang hatol, si Lin-Su ay nasa kusina na nagluluto. Dahan-dahan akong lumapit sa likuran niya at niyakap siya. Mahal ko, hindi mo ba nilagay si Jiazi sa bintana ngayong gabi? Sinulyapan ako ni Lin-Su. Hindi ko nilagay. Umiti ako ng maitim. Sige na, ngayong gabi, pumunta ka sa kabilang bahay at magpunta doon. Sa katunayan, ang kabilang bahay ay atin din.